aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Moral ng mga pulis posibleng maapektuhan ng isasagawang Senate investigation. Senator Leila de Lima planong sampahan ang kaso ni Solicitor General Jose Calida. Senador Leila de Lima nilinaw na hindi siya tutol sa anti-drugs operations kundi nais matiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga suspect. Apat na kongresista posibleng maglaban-laban para makuha ang minority leadership sa lower house. Ilang mahalagang provision sa Freedom of Information Bill dapat masaklaw sa executive order ni Pangulong Duterte. Kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan sa pamamahala sa trapiko nais pawalang bisa ng isang mambabatas. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa San Fernando City, Pampanga at Iligan City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Wasak ang likurang bahagi ng kotseng ito matapos mabangga ng isa pang kotse sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga kahapon ng madaling araw. Sugatan ang isa sa mga sakay ng kotseng nabangga na kinilalang si Emmanuel Castillo, 18 anyos at nakatira sa Angeles City. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang gasgas sa kaliwang muka at pamamaga ng kanang braso ni Castillo. Ayon kay Castillo, pauwi na siya kasama ang kanyang dalawang kaibigan nang biglang may bumangga sa likuran ng kanilang kotse nang papaliko na sila sa isang kanto. Tumanggi namang humarap sa kamera ang babaeng driver ng nakabangga sa sasakyan, ngunit nangako itong pananagutan ng aksidente. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas ang biktima ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Rescue 811 ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Iligan City ang dalawang biktima ng motorcycle accident sa Barangay Tibanga, Iligan City dakong alas 8 kagabi. Nagtamo ng bukol sa noo at sugat sa magkabilang pisngi si Lolo Sergio Suray-Suray nang mabangga ito ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada. Habang nagtamo naman ng bukol at sugat sa muka ang angkas ng nakabanggang motorsiklo na tumanggi nang ibigay ang pangalan. Matapos na mabigyan ng first aid, ang Rescue 811 na ang naghatid sa dalawang biktima sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Bago balita! Siniguro ng Office of the Solicitor General o SOLGEN na ipagtatanggol nito ang mga kawani ng pulisya na gumawa ng matapat ng kanilang tungkulin kung ipapatawag ang mga ito sa Kongreso para sa isang investigasyon kaugnay ng pagkakapatay ng ilang drug suspects sa mga isinasagawang police operations. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Pinangangambahan ni Solicitor General Jose Calida ang magiging epekto sa moral ng mga pulis ng gagawing pagpapatawag ni Senator Leila de Lima ng investigasyon sa dumaraming bilang ng mga napapatay na drug suspect sa mga police operations.
Sinabi ng Solicitor General, maaaring panghinaan na ng loob ang mga ito sa ginagawang pagtugi sa mga sangkot sa illegal drugs operations. In effect, it dampens the morale of our men in uniform. They're risking their lives. And here comes this senator who is based on speculations. He is maligning the good name and reputation of the police officers who put their lives on the line. Bunsod nito, pinag-aaralan ng SOLGEN ang isasampang kaso laban sa senador. Remember, I'm a tribune. I have the power. Yes, we have the power. Are you planning to file a case against Senator De Lima in relation to what you were saying earlier about the proliferation of drugs during her term as SOJ? We are studying it carefully. Tiniyak din ni Calida na handa niyang ipagtanggol ang mga kawani ng Philippine National Police. I am here to encourage the PNP not to be afraid of any congressional or Senate investigations. We will defend them. So huwag kayong matakot, mga police and other operatives. Marami na po tayong batas. There is no need for investigation in aid of legislation puno. Sinabi naman ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na walang dapat na ikabahala ang kanyang mga tauhan na tumutupad sa tungkulin. So ngayon, I am openly encouraging our people. Sulong mga kapatid. Walang atrasan ito. Sulong. Dahil the momentum is on our side. We cannot afford to waste this momentum. Marami na po, libo-libo na po ang nagsusurrender. Marami na po ang namamatay. Nilinaw naman ni Senator De Lima na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Itong pagpupush ko nga for Senate inquiry, hindi ko naman layunin dyan para pahinaan ang loob ang law enforcers natin. Gusto ko silang palakasin. And how do you do that? To ensure na ang ginagawa nila ay tama ayon sa batas. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Kaugnay na balita, nilinaw ni Senador Laila De Lima ang layunin ng plano niyang paghahain ng resolusyon upang magkaroon ng investigasyon ng Senado kaugnay sa pagkakapatay sa mga drug suspects sa mga police operations at sa mga extrajudicial killing ng mga umano'y drug pusher. Ito ang balita ni Brian De Paz. Hindi mapipigilan ng anumang reklamo o kaso si Senador Laila De Lima upang ituloy ang planong investigasyon sa mga police operations laban sa illegal na droga. Sinabi ng senador na desidido siyang ipatawag ang Philippine National Police official upang bigyang linaw ang umiiral na proseso sa mga ginagawang operasyon. Ako sigurado ako sa sarili ko. Sigurado pa ako in filing the resolution that it will be in aid of legislation. Of course, I know what is the nature of Senate inquiry. I have read the rules. Hindi na rin siya nagtataka na babalikan siya ng kaso. Hindi na ako magtataka kung ganun ang kanilang next move. They will start labeling me as a protector or a cuddler also of drugs. It's crazy. Nilinaw din ni Senador De Lima na hindi siya tumututol sa layunin ng administrasyon na tutukan ng problema sa droga, kundi nais lamang niyang matiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga suspect. Ayon kay Senador De Lima, layo nitong makita kung may pagkukulang sa umiiral na batas at kung naaayon sa proseso ang ginagawang operasyon ng PNP laban sa mga drug pushers o kampanya kontra illegal na droga. I'm not an obstructionist. Ang nakikita lang kasi nila, like this issue, syempre alam nila na I'm against death penalty and then definitely I'm against extrajudicial and summary killings. Pero hindi naman ibig sabihin
kukontra na ako sa lahat na magiging hakbang sa lahat na plano ng kasalukuyang administrasyon. Binigyang diin din ni Senador De Lima na siya ang unang naglakas ng loob upang pumasok sa teritoryo ng mga kilalang drug personality sa New Bilibid prisons upang masawata ang mga inmate na gumagamit o nagbebenta ng illegal na droga sa NBP. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Mahigit 4,000 drug dependent sa Zamboanga at mahigit 1,000 naman sa Tarlac ang sumuko na dahil sa pinaigting na kampanya kontra sa illegal na droga. Ang problema ng Tarlac City Government, walang drug rehabilitation center sa kanilang lalawigan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patuloy ang pagdagsa ng mga sumusukong drug dependents at pushers sa lalawigan ng Tarlac. Kanina ay nasa 156 ang sumuko sa Bamban, mahigit 500 naman noong Biyernes sa Kapas. Sa kabuuan ayon sa Tarlac PNP, umaabot na sa mahigit 1,000 drug dependents at pusher ang sumusuko sa kanila sa pamamagitan ng Oplan Tukhang. Ikinatuwa ng PNP ang magandang resulta ng kampanya sa illegal na droga. Ang problema na lamang nila ngayon, wala pang sariling drug rehabilitation center sa lalawigan ng Tarlac. At the most, ang kaya lang namin gawin is i-document namin at pagsabihan itong mga nagsusurrender na to. Kasi let us be realistic, pag dumating ang 80 na tao o 50 na tao sa isang police station, admittedly wala kaming paglalagyan sa kanila. In the first place, hindi namin sila pwedeng ikulong. Ang mga nagnanais na magpa-rehabilitate ay kinakailangan pang bumiyahe papuntang Pampanga dahil yun ang pinakamalapit na rehabilitation center sa kanilang lugar. Kaya naman plano ng lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac na magtayo ng isang drug reformatory center, isang pasilidad kung saan pansamantalang dadalhin ng mga drug dependent hanggang makapagbagong buhay ang mga ito. Tuturuan din sila ng tamang paghahanap buhay upang hindi na magbalik sa paggamit ng bawal na gamot. Ayon sa lokal na pamahalaan, mas mura ito kumpara sa pagpapatayo ng isang rehabilitation center. Sa ngayon sa rehab, 120,000. Dito siguro, nasa 10,000 lang ang magagastos ng isang pasyente for transformation. So, i-reforma namin siya doon until such time na makita namin na talagang transform na siya, no? Physically and religiously, talagang hindi at mangangako na hindi na siya muling babalik sa pinagbabawal na gamot. Kanina'y sumailalim naman ng nasa 80 pulis sa Tarlac sa isang surprise drug test. Samantala, sumuko naman ang nasa 526 na individual ngayong araw na sangkot sa pinagbabawal na droga mula sa 15 barangay sa Zamboanga City. Kaugnay nito, umaabot na sa kabuang 4,100 ang mga sumusukong drug dependent sa lungsod, kung saan 156 dito ay mga drug pushers. Nangako naman ng Zamboanga City Government katuwang ang ibang ahensya na tutulong sila sa pagbabagong buhay. Sa ngayon mayroon ng 1.5 million pesos na nakalang pondo para sa rehabilitasyon ng mga sumukong gumagamit at nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Tuloy-tuloy rin ang kampanya at pakiusap ng Philippine National Police sa mga hindi pa sumusuko na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra illegal na droga. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Plano ng bagong kalihim ng Department of Health o DOH na ipatupad sa buong bansa ang konsepto ng Drug Treatment at Rehabilitation Center sa Davao City. Kasunod ng dumaraming bilang ng mga drug addict na voluntaryong sumusuko at nais na makapagbagong buhay. Ito ang balita ni Joanan. Kaakibat ng pinaigting na kampanya ng Duterte administration sa pagsugpo sa iligal na droga sa bansa, inihahanda na rin ngayon ng Department of Health ang pagsasaayos sa ilang drug rehabilitation center upang matulungan ang dumaraming bilang ng mga drug dependent na nagnanais na magbagong buhay. Sa tala ng DOH, mayroong 44 na accredited treatment at rehabilitation sa Pilipinas. 41 dito ay pawang mga residential center at 3 naman ang outpatient center. 7 sa mga ito ay matatagpuan sa National Capital Region, 3 sa Region 3, 14 sa Region 4A at iba pang mga lugar sa bansa.
Sa ilalim ng 2016 national budget, lumalabas na mula sa mahigit 128 bilyong pisong pondo ng Department of Health. 29.6 bilyon dito ay nakalaan sa pagsasaayos ng mga healthcare facility, kasama na ang mga drug treatment at rehabilitation center. Kaugnay nito, plano ni DOH Secretary Pauline Jean Ubial na lagyan ng bawat komunidad sa bansa ng drug rehabilitation services, alinsunod sa umiiral na treatment at rehabilitation center sa Davao City. We have a very good community-based program for drug rehabilitation in Davao. And it's partnered with the LGU and the barangays. So na-establish na po namin yan with the Department of Health Regional Office and our Psychiatry Department of our hospitals in Davao. So nandyan na po yan. What we just need to do is to scale it up to nationwide capacity. Sakaling maaprubahan ang implementasyon nito, ayon kay Ubial, kinakailangan sa mailalim sa training ang ilang LGU at barangay official na siyang mangangasiwa sa bubuin na community-based treatment services. We're also trying to beef up our treatment and rehab centers across the country. Not all clients, especially of drug dependence and drug abuse, need institutionalization like mental health patients. Many of them can be addressed through outpatient and community-based services. Nais ng kalihim na palawakin ng programa kung saan pinaplano rin ito na i-convert ang ilang pribadong pasilidad sa mga lokal na pamahalaan bilang mga rehab center at sasagutin ng gobyerno ang magiging gastos dito. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Binigyang diin ng mga advocate ng Freedom of Information na dapat napapaloob sa ilalabas na executive order ang ilang mahalagang probisyon ng FOI bill. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nilalaman ng binalangkas na executive order para sa pagpapatupad ng Freedom of Information sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, posibleng ilabas ang approved EO ngayong linggo. Umaasa naman ang FOI advocates na maipapatupad ang ilang mahalagang probisyon ng FOI bill sa ilalim ng kautusan. Mga principle yan, syempre, ay yung malinaw na pagkilala ng executive of the right of the citizens and the responsibility of the part of government to disclose information. At kung yan man ay exceptions, ay that we should be very clearly based on existing law and jurisprudence. Sa ilalim ng FOI bill, lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa naging transaksyon o desisyon ng mga opisyal ng pamahalaan, maging ang datos na naging basihan sa isang polisiya ay dapat makita ng publiko sa pamamagitan na rin ng mga government website. Ngunit hindi makasasama rito ang mga impormasyon na may kaugnayan sa national security at lehitimong law enforcement operations. Sasaklawin ng naturang panukalang batas ang tatlong sangay ng pamahalaan, ang ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Hanggang sa committee level lamang nakapasa ang FOI bill sa lower house noong 2015, samantalang nakapasa na ito sa third and final reading sa Senado. Muling nirefile ang FOI bill sa House of Representatives noong nakaraang linggo. Naniniwala si Malalua na ang pagsasabatas ng FOI ay susuportahan ng Duterte administration. Although malinaw yung kahilingan namin suportahan yung legislation, probably in the legislative agenda of the present administration. Si Malaluan ay kasama sa konsultasyon sa Malacanang noong nakaraang linggo kaugnay ng pagbabalangkas ng EO. Ayon naman kay Senate Ways and Means Committee Chairman Sani Angara, dapat kilalanin ang inisyatibo na ito ni Pangulong Duterte tungo sa transparency at hindi dapat mapigilan sa Kongreso ang pagsasabatas ng FOI bill. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Dumalo sa kanilang unang orientation workshop ang mga miyembro ng gabinete ni President Rodrigo Duterte. Pinangunahan na naturang workshop ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Kabilang sa mga dumalo, ang bagong talagang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC na si Vice President Leni Robredo.
Sa iba balita, ilalabas na bukas na International Court sa The Hague ang desisyon sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa West Philippine Sea dispute. Ito ang balita ni Jun Suriao. Umaasa ang mga mangingisda sa bansa na naapektuhan ng territorial dispute na papaboran ng Arbitral Court ang Pilipinas. Ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal na sagana sa yamang dagat ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na sinasakop ng China. Maraming mga mangingisdang Pilipino na ang napaulat na itinataboy ng Chinese Coast Guard kapag pumapalaot dito. Po sir, kung mananalo tayo para ma-open na po sa lahat ng Pilipino yung mga isda dyan sa Scarborough. Dito na kami lumaki, dito na kami tumanda sa mga ganitong hanap buhay. Maganda nga rin sana, problema nga perwisyo rin yung China. Naasahan na lang namin sana nga mabawi din natin yan. Inaasahang ilalabas na bukas ng International Court sa The Hague, Netherlands ang ruling sa arbitration case na isinampan ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea dispute. Batay sa inilabas na statement ng Permanent Court of Arbitration o PCA, unang ipapadala ang desisyon sa Manila at Beijing sa pamamagitan ng electronic mail. Kasama nito ang isang press release na naglalaman naman ng summary ng desisyon na nakasulat sa English at French at may unofficial Chinese translation. Pagkatapos ito ay padadalhin din ng kopya ng desisyon ang mga observer countries at PCA member states. Una nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na pumamorman o hindi ang desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal sa Pilipinas, malaki pa rin ang posibilidad na isusulong ng Duterte administration ang bilateral talks sa China upang resolbahin ang issue sa pinag-aagawang teritoryo. Then we must make sure that we pursue negotiations to implement that decision. We cannot, however, implement that decision or enforce the decision on the basis of force because we do not have that capability. Jun Suriao, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan sa pamamahala sa trapiko nais pawalang bisa ng isang mambabatas. Dating Health Undersecretary Teodoro Herbosa naghain ng apela sa isasampang graft case laban sa kanila. Pagdiriwang ng World Population Day sa Pilipinas, nakatuon sa pagsugpo sa mataas na bilang ng teenage pregnancies at HIV cases. Nagbabalik ang ito ang balita. 4 na kongresista ang posibleng maglaban-laban upang makuha ang minority leadership sa House of Representatives habang nangangambang isang kongresista na maging rubber stamp ang minorya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Grace Cassie. 4 ang pangalang lumabas na planong lumaban sa speakership post upang makuha ang minority leadership sa lower house. Ito ay sina Navotas Representative Toby Chanco, Quezon Representative Danilo Suarez, Albay Representative Edsel Lagman at Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. Nitong nakaraang araw, sinabi ni Lagman ang kanyang pinangangambahan ay ang posibilidad na magkaroon ng minority group na posibleng suportado rin ng majority. Pinatutungkulan nito si Suarez matapos makipagpulong kay Pangulong Duterte sa Davao City at nagdesisyong tumakbong minority leader. Ayon kay Lagman, posibleng maging rubber stamp ng majority ang magiging minority leader. Subalit sagot ni Suarez, Ba't ako pumunta sa Davao? We were there on the invitation of Rudy Pareñas asking that the political party have a meeting with the incoming president. And I represented UNA. But as I've said, walang bearing yung pagpunta ko ron. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng United Nationalist Alliance o UNA kung kanino kina Suarez at Tiangco ang tatakbo bilang minority leader. During the last meeting, kasama yung party mates namin, saka yung party list allies, hindi pa rin naman sila decided kung magma-minority kami. So, syempre, hindi naman ako makakapag-desisyon kung hindi kasama yung mga party mates ko.
Usap-usapan din na posibleng silagman ang maging pambato ng Liberal Party na nagdesisyong huwag sumama sa supermajority. Habang si Belmonte naman ay una lang nagsabing lalaban sa minorya, subalit wala pang pinal na desisyon matapos magkaroon ng pag-uusap sa posibilidad na koalisyon ng PDP laban at Liberal Party. Sa umaga ng July 25, bago ang State of the Nation address ni President Duterte at ang formal na pagbubukas ng 17th Congress, magbobotohan ng mga kongresista kung sino ang susunod na House Speaker. Ang makakakuha ng majority vote ay ang kikilalaning bagong House Speaker, habang ang sumunod na may pinakamaraming boto ang magiging Minority Leader. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Nais ni dating Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Bayani Fernando na ngayon ay representative ng 1st District ng Marikina na pawalang bisa ang autonomy power ng mga lokal na pamahalaan sa pamamahala sa trapiko sa kanilang mga nasasakupan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, bakit daw? Ganito yan, Atty. Reg, bigyan muna kita ng kaunting background dyan. Kasi itong EDSA lang, no, kung pag-aaralan natin, 6 na syudad na yung nakakasakop dyan. Pero isa lang yan, no? EDSA lang siya. Doon sa 6 na syudad na dyan, kabilang dyan yung lungsod ng Caloocan, Quezon City, Pasig, Mandaluyong, Makati at Pasay. Ngayon, aminado ang MMDA, nahihirapan sila dahil wala silang full control sa EDSA. Bakit wala silang full control? Dahil itong mga LGU na nakakasakop na binanggit ko yung 6 ay meron silang sarili nilang batas trapiko na pinaiiral. Like Caloocan, pag napadaan ka doon EDSA Caloocan, meron sariling batas trapiko. Pagdaan mo ng QC, iba na naman. Pagdaan mo ng ADSO, hanggang makarating ka ng Pasay. So ang sabi ng MMDA, medyo hirap sila. No? Pakinggan natin yung pahayag ng Chief ng Traffic Discipline Office ng MMDA na si Attorney Chris Saruca. Yung pong LGUs ay may kanya-kanyang interest pagdating po sa usapang trapiko. At gayon din naman po ang MMDA, may sarili namang interest niya para mapatakbo naman po ang daloy ng trapiko sa EDSA. Isang halimbawa pa, Atty. Reg, yung number coding. Alam mo ba na ang Taguig, Marikina at Muntinlupa, wala palang number coding? Yeah. Ayun. Ang isa pa, yung window hours na pinapatupad, walang window hours ang Makati at Las Piñas. Pero may mga number coding sila. So medyo kakatwa, di ba? Nasa Metro Manila pero magkakaiba dahil nga yan yung tinatawag na autonomy power. At isa ito sa mga nais masolusyonan ng dating chairman ng MMDA na si chairman ngayon ay representative ng 1st District ng Marikina na si Representative Bayani Fernando. Isusulong ni BF sa Kongreso ang Metro Manila and Transport Traffic Crisis Act. Sa ilan ng panukalang batas na ito, mapapawalang bisa yung autonomy, power ng mga lokal na pamahalaan sa pamamahala sa batas trapiko sa mga abalang lansangan sa Metro Manila. Sa pamamagitan nito, mapapalakas umano yung kapangyarihan ng MMDA at magkakaroon ng isang maayos at na pamamahala at pagmamando sa traffic sa buong Metro Manila. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Bayani Fernando. Kinakailangan palakasin natin ang MMDA. At yan ang magko-coordinate ng maging efektibo sila para sa pagko-coordinate ng traffic sa buong Metro Manila. Inaasahan na malaki ang may tutulong nito sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila dahil sabi ni BF kanina, hindi lang pala EDSA ang problema, kundi yung mga labasan, yung mga secondary streets. Ayon sa MMDA, kasalukuyan naman tinatalakay daw ng Metro Manila Mayors na bumubuo sa Metro Manila Council yung hinggil sa issue na yan. Pero mas maganda daw kung merong batas na maipapasa upang merong pagbabatayan syempre itong mga LGU. Narito muli ang pahayag ni Attorney Chris Saruca. Iba pa rin po syempre yung magkaroon po talaga ng batas na nagsasabing ito na po talaga ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Suportado rin ni Congressman Bayani Fernando itong panukala na bigyan ng kapangyarihan o emergency powers si Pangulong Duterte, Atty. Reg. Mon, ang tanong ko, wala ba sa charter ng MMDA na kinakailangan yung mga member cities ay magkasundo sa mga pulisiya at regulasyon katulad na lang ng dito sa trapiko? At bakit hindi sila nagkakaroon ng consensus on how to deal with the traffic, especially along EDSA? Actually, Atty. Reg,
ang MMDA kasi ang lumalabas ngayon parang wala talagang masyadong kapangyarihan pagdating dyan sa mga bagay na yan. Dahil nakasaad daw yan dun sa local government code na tinatawag na itong mga LGU merong otonomiya o may sariling kapangyarihan sa kanilang mga nasasakupan. Kaya itong MMDA, kahit sabihin nilang, ito yung EDSA amin yan, pero hindi mo pwedeng ganon. Ang example nga kanina, minsan pala, inamin sa amin kanina ni Sir Saruca na minsan nagtatalo pala itong mga constable. Correct. Tsaka itong enforcer, halimbawa, nasa Pasay, Kung kaninong jurisdiction. Minsan, ang ginagawa ng, halimbawa, traffic enforcer na taga Mandaluyong, di ba, along show, tas crossing, pinapauna niyang ng mga nasa show. Pero hindi nila tinitignan na traffic na sa EDSA. Yeah. So nagkakaroon ng pagtatalo. So dun sa tanong mo, Torres, medyo talagang nahihirapan ng MMDA. Ang gusto niya dito na parang mawalan ng otonomiya yung mga cities and municipalities na miyembro nitong MMDA, di ba? Para tungkol sa trapiko. Hindi ba ito kontra doon sa sinusulong ni President Duterte na federalismo na pagpapaigting palalo ng otonomiya ng bawat syudad? Hindi naman masyado kasi ang pinag-uusapan lang naman dito ay traffic. Pero kung pamamahala sa pondo at sa iba pang bagay ay hindi naman pakikialaman ng MMDA yon. Tsaka hindi rin to kontra kasi gusto naman din ni Pangulong Duterte na maayos talaga yung trapiko sa Metro Manila. Last na, would he get the numbers para suportahan itong pinopropose niyang bill? Sana susuportahan ng mas maraming congressman. Ang gusto naman talaga natin yung mas maraming boto para maipasa ito, Atty. Maraming salamat, Bonokson, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, naghain ng petisyon sa Supreme Court ang Gabriela Women's Party List upang pautusan ang Commission on Elections o COMELEC na bigyan sila ng isa pang karagdagang pwesto sa House of Representatives. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nagpetisyon sa Korte Suprema ang Gabriela Women's Party upang maitama ang anilay maling computation ng COMELEC sa alokasyon ng mga kinatawan ng party list sa Kongreso. Batay sa itinatakda ng saligang batas, 20% ng kabuang bilang ng mga upuan sa mababang kapulungan ng Kongreso ay nakalaan sa party list. May 238 congressional district sa buong bansa, kaya 59.5 na upuan ang dapat ilaan sa party list. 59 na kinatawan ng party list ang iprenoklama ng COMELEC sa nakalipas na halalan. Ngunit ayon sa Gabriela, 60 pwesto ang dapat punan. Based from the doctrines ng Banat versus COMELEC and Araro versus COMELEC, yung 20% kailangan talaga siya i-fill up buo, completely. Kung tutuusin, kulang sa 20% ang 59 na upuan ng party list. Ngunit bahagya namang sosobra kung susundin ang computation ng Gabriela. Hindi siya ganun kasobra, hindi rin siya sobra dahil napakaliit lang na percentage. Kung ayaw namang mag-round off, napakaliit ng percentage na yon para sabihin na sobra-sobra talaga siya, na labag naman siya doon sa constitutionally required na 20%. May 2 pwesto na ang Gabriela matapos makakuha ng mahigit 1.3 milyong boto sa nakaraang halalan. Ngunit ayon sa grupo, dapat bigyan pa sila ng isang karagdagang pwesto. Walaan nilang aksyon dito ang COMELEC kaya't nagpasya na silang idulog ang usapin sa mataas na hukuman. Wala na kaming nakitang rekursong susunod na remedyo, no? Kundi dumulog na sa Supreme Court ang petisyon na ito para i-carry na, no? Dalhin na yung aming paninindigan na dapat ay 3 ang kinatawan namin batay sa botong nakuha. Samantala, nitong June 21 lamang, dinismiss ng Korte Suprema ang petisyon ng One Pacman Party List na humihiling din na mabigyan ng ikatlong kinatawan sa Kongreso. Batay sa resulta ng halalan, mahigit 50,000 boto lamang ang kalamangan ng Gabriela sa One Pacman. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Naghain na ng motion for reconsideration si dating Department of Health Undersecretary Teodoro Herbosa sa resolusyon ng Ombudsman kaugnay ng isasampang graft laban sa kanya at kina dating DOH Secretary Enrique Ona at Assistant Secretary Nicolas Lotero III. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Umaapela si dating Department of Health Undersecretary Teodoro Herbosa sa Office of the Ombudsman upang hindi matuloy ang pagsasampa ng kasong graft laban sa kanya kay dating Secretary Enrique Ona at Assistant Secretary Nicolas Lotero III dahil sa grave misconduct.
Kaugnay ito sa maanomalyang Hospital Modernization Program ng DOH taong 2012. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na nakahanap na sila ng sapat na basihan upang magsampa na ng kaso laban sa kanila. Lumabas sa kanilang investigasyon na nagsabwatan ang mga opisyal ng Department of Health para paboran ang kumpanyang Specified Contractors and Developers Incorporated o SCDI nang ipinatigil nila una ang Hospital Modernization Program ng Region 1 Medical Center. Ito ay dahil naunang inaward ng Special Bids and Awards Committee ang proyekto sa Northern Builders Incorporated, ang ikatlong pinakamababang bidder. Hindi ibinigay ng DOH ang 329.9 million contract sa dalawang mas mababang bidder, kabilang ang Specified Contractors and Developers Incorporated o SCDI dahil sa kakulangan ng requirement na naipasa nila. Naghain naman ang motion for reconsideration ng SCDI upang makasali pa rin sa bidding, ngunit hindi na ito pinagbigyan ng Special Bids and Awards Committee. Matapos mai-award ang proyekto, nagreklamo ang kumpanyang SCDI sa Office of the President at sinabing may anomalya sa procurement ng proyekto. Inutos ni ONA na imbestigahan ang reklamo ng SCDI at makalaunan ay nag-issue ng cease and desist order. Ayon sa Ombudsman, bagaman maaaring ipaimbestiga ni ONA ang naging reklamo ng SCDI, wala itong otoridad na ipawalang bisa ang Notice of Award na ibinigay na ng Special Bids and Awards Committee sa kumpanyang NBI. Dahil dito pinagbabayad si ONA at Herbosa na parehas na nag-resign sa Department of Health ng 1 taong katumbas ng kanilang sweldo, habang si Lutero naman ay pinatatanggal na ng Ombudsman sa Department of Health. Silang tatlo ay hindi na maaaring makahawak ng posisyon sa pamahalaan at hindi na rin makatatanggap ng retirement benefits. Maliban sa administrative liability, nakahanap na rin ng probable cause ang Ombudsman para kasuhan ng graft sina ONA sa Sandigang Bayan. Ayon kay Herbosa, naghain na siya ng motion for reconsideration sa Ombudsman na ipatigil naman anya ni dating Secretary ONA ang proyekto at isinampalang ito na nagre-reklamong bidder. Samantala, wala pang pahayag sa issue sina ONA at Lutero. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Patuloy ang ginagawang kumpirmasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa panibagong kidnapping incident ng mga Indonesian. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Panibagong insidente ng kidnapping ang naitala sa East Coast ng Sabah, Borneo Island, Malaysia noong Sabado. Ayon sa ulat ng Sabah Police, 3 crew ng isang Indonesian tugboat ang dinukot ng mga armadong lalaki na hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf lula ng isang speedboat. The whole of Sulu is a very big island. Meron yan mga parts na may mga Abu Sayyaf. Pero pagdating sa isang area noon, meron din. Baka yung grupo na yon ang nag-kidnap. Patuloy naman ang pagkalap ng impormasyon ng militar hinggil sa panibagong kidnapping incident. So we are trying to confirm pag dito ba dinali kasi malayo masyado yung ibig sabihin kung dadalhin nila dito tapos yung ginamit nilang bangka is outboard motor lang para kung hindi yun likely na dito dalhin. Samantala, closely coordinated naman sa mga leader ng lokal na pamahalaan sa Basilan ang ginagawang focus military operations ng AFP. Ayon kay AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya, gaya ng kanyang ipinangako, 24 hours a day, 7 days a week ang pagtugis na ginagawa ng magkasanib na puwersa ng Philippine Navy, Air Force at Army. Nangako rin ang mga tagapanguna ng lokal na pamahalaan sa militar na tutulong sa pagsugpo ng suliranin hinggil sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Ipinagdiriwang ngayong araw ang World Population Day sa Pilipinas na may temang Investing in Adolescent Girls na nakatuon sa pagsugpo sa mataas na bilang ng teenage pregnancies at HIV cases sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kasabay ng pagdiriwang sa buong mundo, tinatayang nasa 2,000 kabataan at mag-aaral ang dumalo sa World Population Day sa Pilipinas ngayong hapon sa Rizal Stadium na may temang Investing in Adolescent Girls. Tinawag ang pagdiriwang sa bansa na babaenihan, kinuha sa mga salitang babae at bayanihan para sa kampanya upang maitaguyod ang karapatan ng mga kababaihang kabataan sa bansa. Ayon sa United Nations Population Fund, mahalaga ang paghahanda sa mga kabataan para sa kanilang kinabukasan. Without education, in poor health, and with little or no control over your own body, your future can be derailed and you may
Ang pakikipagtulungan ng UNFPA sa mga stakeholder ay paraan upang masuportahan ang mga kabataan at mabigyan ng sapat na kaalaman patungkol sa comprehensive sexuality education at reproductive health. Sa mensaheng ipinaabot ni Vice President Leni Robredo na kinatawan ng kanyang anak ni si Aika, sinabi nitong isang solusyon upang masugpo ang poverty o kahirapan sa bansa ang edukasyon para sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Ang pangalawang Pangulo ay suportado mismo ang K-12 program na ipinatutupad sa Pilipinas. Remember what our youth need to be so that we can harvest this demographic dividend. You need to be educated well, get a good job, and marry at the right time. It is alarming that our country's unwanted and teenage pregnancies have been increasing in previous years. To address this issue, we must ensure that the proper knowledge is given to our adolescents. Nagbigay rin ng kanyang mensahe si Senator Sherwin Gatchalian. Dito ipinaliwanag niya ang importansya ng pagkakaroon ng libreng kolehiyo para sa mga kabataan upang makakuha ang mga ito ng maayos na trabaho. Ayon naman kay Yusek Gerardo Bayugo ng Department of Health, ang pagbibigay ng kaalaman sa kalusugan ng kabataan ay isa rin sa tugon upang masolusyonan ang mataas na bilang ng teenage pregnancies at ang panganib na naidudulot ng premarital sex. Nagbigay din ng kani-kaniyang pledge o panata ang mga kinatawan at guest speakers bilang kanilang ambag upang masugpo ang mataas na bilang ng teenage pregnancies at HIV cases sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Sinigurado ng Department of Transportation na walang mangyayaring taas-singil sa napipintong integration ng mga toll roads sa bansa. Ito ang balita ni Monokson. Plano ng Department of Transportation na pag-isahin na ang mga toll roads sa loob ng 100 araw. Isa itong paraan upang mas maging mabilis at maganda ang serbisyo ng mga tollway sa bansa. Kasabay nito, pinawi ng kagawaran ang pangamba ng mga motorista na ang integration ay magre-resulta ng pagtaas sa singil sa toll. So kung ikaw ay gagasto sa isang infrastructure, simple lang tanong, sino magbabayad? Di ba? Ngayon, marami hong paraan yon. Pwedeng bayaran ng pribadong sektor kung pribado yung infrastructure, di ba? But kung public ang nature, ang choices po natin, either bayaran po ito sa pamamagitan ng taxes. Ayon naman sa Manila North Tollways Corporation, posible na walang magiging pagtaas sa singil dahil kahit papaano ay nakatitipid sila kapag nagkakaroon ng integration. Gaya ng ginawa nila sa NLEX at ECTEX, imbis na gumawa pa ng mas maraming mga toll booth, nabawasan pa ito dahil sa integration. In the integration, firstly, it's not only the customers that benefit. The operators will also benefit because by simplifying the toll collection system, the operations cost would also go down because you would need less manpower, you would need less capital expenditure. So may benefit din sa operator. Subalit may nakabinbin na arbitration case ang MNTC dahil hindi sila pinagbigyan ng pamahalaan na magtaas ng toll sa NLEX na noon pa sanang 2013 base sa kontrata. Kung pagsasamahin ang mga ipinasang petisyon na dagdag na 15% sa toll, ang kotse na papasok sa Balintawak at lalabas ng Marilao na nagbabayad ng 45 pesos, aakyat sa 52 pesos ang bayad. Ang toll ng kotseng galing Marilao palabas ng Dau exit na ngayon ay 172 magiging 198. Bukod sa NLEX, may petisyon din upang magtaas ng toll sa SLEX na mga 33%. Sa Cavitex, average na 25%, habang sa Star Tollway, average na 16% na taas. Sa ngayon, integrated na ang NLEX at ECTEX, habang patuloy naman ang usapan ukol sa integration sa TPLEX. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,422 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre.
Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Black Lives Matter demonstration sa iba't ibang dako ng Amerika nagpapatuloy. Mahigit 100 demonstrador inaresto. Nagbabalik ang ito ang balita. Nagsasagawa ng declogging ang lokal na pamahalaan ng Olongapo City sa mga drainage system upang tanggalin ang mga basurang nakabara dito na nagiging sanhi ng pagbaha. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nakalagak na ngayon sa kanilang tahanan ng mga labi ng 14 anyos na si John Michael Lunes matapos malunod ng kasagsagan ng malakas na ulan noong Biyernes ng umaga, dala ng pinaiting na habagat dulot ng bagyong Butchoy. Sa inisyal na investigasyon ng Cainta Disaster Risk Reduction Management Office, tumalon si Michael sa Karangalan Creek upang maligo kasama ang isa niyang kalaro. Ngunit bigla umanong lumakas ang agos ng tubig at tinangay si Michael. Nakaligtas ang kanyang kaibigan ngunit nalunod naman si Michael. Naisugod pa sa ospital ng mga rescuer si John Michael, ngunit idineklara na rin dead on arrival. Yun yung pinauwi na yung mga estudyante, almost 5:30 ng umaga. So, biglang siguro sa lakas ng ulan nung mga bandang 7, 8, yan, tsaka nag-anoan. So, mga bata nakauwi na nun. Actually, dalawa yata sila naglalaro dun sa may Karangalan Creek. Samantala, kagabi pa ay umupa na ang baha na nakaapekto sa 5 barangay sa Olongapo City. Sa ngayon, patuloy ang declogging o paglilinis sa mga drainage system sa Olongapo City. Ayon sa Engineering Office ng Olongapo City, ang pagkabara ng maraming basura sa mga kanal ang naging dahilan kung bakit bumaha ang ilang barangay tulad ng Barangay Pag-asa, Asinan at Barangay East Tapinak. Ayon pa sa pamunuan ng Engineering Office, bago pa ang panahon ng tagulan ay nagsasagawa na sila ng declogging. Ngunit ang problema, may mga residente pa rin ang nagtatapon ng basura sa mga kanal. Kaya tila nawawalan na silbi ang kanilang ginagawang paglilinis. Para maiwasan nga yung pagbaha, napakaraming basura. Kahit na araw-araw kami magdiklag, yung mga tao ay patuloy na nagtatapon ng basura, kaya nananawagan din kami sa kanila na wag naman magtapon ng basura dahil ito ang nakakabara doon sa mga kanal. Samantala, pinag-iingat naman ng lokal na pamahalaan ng mga motorista na dumaan sa Calaklan Road dahil sa posibilidad ng pagkakaroon ng landslide. Nito lamang weekend ay nagkaroon ng landslide sa sementeryo ng Olongapo City na katabi lamang ng kalsadang papuntang Zambales. Kasama ang Rizal News Team, Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Daan-daang demonstrador ang inaresto ng mga otoridad dahil sa marahas na kilos protesta sa Louisiana at New York. Samantala, hinigpitan na ang seguridad sa buong syudad ng Dallas matapos makatanggap ng anonymous threat ang Dallas Police Headquarters. Ito ang balita ni Calvin Manay. Nagpapatuloy ang demonstrasyon sa iba't ibang estado ng Amerika kasunod ng 2 insidente ng pamamaril sa parehong African American sa Minnesota at Baton Rouge, Louisiana. Sa Atlanta, Georgia, ilang oras isinara sa trapiko ang interstate matapos harangan ng libo-libong nagpoprotesta doon ang kalsada. Sa Phoenix, Arizona, ginamitan ng pepper spray ng mga pulis ang mga rallyista upang ma-disperse ang mga ito. Mahigit 100 naman ang inaresto sa Baton Rouge kasunod ng marahas na kilos protesta ng mga demonstrador. Nakakumpiska ang mga otoridad ng 3 shotgun at 2 pistol mula sa mga nagrarally. 74 naman ang inaresto sa New Black Lives Matter demonstration in Rochester, New York dahil umano sa disorderly conduct. Samantala, iniligay sa lockdown ang Dallas Police Headquarters matapos makatanggap ng anonymous threat.
Ngunit makalipas ang ilang oras na search operations, wala naman natagpo ang suspect o kahina-hinalang bagay ang mga otoridad sa parking garage ng gusali. Sa ngayon ay hinigpitan na ang seguridad sa buong siyudad ng Dallas. Samantala, naniniwala ang Dallas Police na nagpaplano ng mas malawak na pag-atake ang napatay na gunman sa Dallas shooting noong Biyernes. Ayon kay Dallas Police Chief David Brown, nakuha sa bahay ng suspect na kinilalang si Micah Johnson, 25 anyos, ang mga kagamitan sa paggawa ng bomba. Sa ngayon ay pinag-aaralan ng Dallas investigators kung ano ang ibig sabihin ng letrang R at B na isinulat ni Johnson sa dingding gamit ang kanyang dugo bago siya namatay. Masusing sinisiyasat ng mga otoridad ang mga kagamitan nito, kabilang na ang laptop at cellphone upang makakuha ng impormasyon. Samantala, nagpalabas na ng travel warnings ang Bahrain, United Arab Emirates at Bahamas sa kanilang mga mamamayan sa bansa at binalaan ito na mag-ingat at huwag makisali sa mga kilos protesta at iwasang makipagtalo sa mga pulis. Mula dito sa Los Angeles, California, Calvin Manaig, UNTV News Worldwide. Nagbanta ang North Korea na gagamit ng mas matinding puwersa laban sa Amerika at South Korea kung itutuloy ng mga ito ang pagpapadala ng missile system sa Korean Peninsula. Samantala, dinagsa ng mga mamamayan ng Venezuela ang border ng Colombia sa pag-asa makabibili ng pagkain dahil sa pagpapatuloy ng matinding crisis pang-ekonomiya sa bansa. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Venezuela, libo-libong Venezuelan ang magdamag na nagbantay sa pagbubukas ng border sa Táchira sa Colombia upang makabili ng pagkain at gamot. Ipinag-utos ni Táchira Governor Jose Vielma na buksan ang border sa loob ng 12 oras upang pagbigyan ang mga Venezuelan na makabili ng pagkain. Kasalukuyang nakararanas ng matinding krisis pang-ekonomiya ang Venezuela dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng langis na pangunahing produkto ng bansa. Sa North Korea, nagbanta ang North Korea na gagamit ito ng physical response laban sa Amerika at South Korea kung itutuloy ng dalawang bansa ang pagpapadala sa Terminal High Altitude Area Defense Anti-Missile System sa Korean Peninsula. Ang hakbang na ito ng Amerika at South Korea ay tugon sa agresibong missile launches ng Nokor ilang araw matapos ang panibagong sanksyon na ipinataw kay Nokor leader Kim Jong-un dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao. Sa Amerika, 2 camper sa Colorado ang sinampahan ng kasong arson matapos mauwi sa wildfire ang kanilang isinagawang campfire. Ayon sa mga otoridad, hindi lubusang napatay ng mga camper ang baga sa papel na kanilang ginamit kaya muling nagbaga at mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Umabot na sa 243 hectares ang nasunog ng nagpapatuloy na wildfire. At sa Japan, nanatili sa pwesto si Prime Minister Shinzo Abe matapos ang landslide win sa katatapos na eleksyon sa Japan. Sa kabila ng mga batikos, isusulong ni Abe ang pag-amyenda sa konstitusyon ng Japan ukol sa paggamit ng pwersang militar nito sa external conflicts at nangako ng mas agresibong polisiya upang muling maibangon ang humihinang ekonomiya ng bansa. March Navarro, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nakuha ng isang grupo ng musicians sa Frankfurt, Germany noong Sabado ang titulong World's Largest Orchestra. At nitong Sabado rin, sinimulang ipagdiwang ika-4 na Watergun Festival sa Seoul, South Korea. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Itinanghal na World's Largest Orchestra ang isang grupo ng mahigit 7,500 musicians na tumugtog sa isang local soccer stadium sa Frankfurt, Germany noong Hulyo 9. Matagumpay na nabit ng grupo ang record ng 7,224 musicians na sama-samang nagtanghal sa Brisbane, Australia noong 2013. Tinawag na We Are Filling the Stadium ang event kung saan nagtanghal ang World's Largest Orchestra noong Sabado na inorganisa ng isang
ng trumpeter at music teacher na si Jens Illiman. Ayon sa kanya, naging posible ang sabayang pagtugtog ng 7,548 musicians sa pamamagitan ng isang 550 square meter video screen kung saan kitang-kita ang direktor ng orchestra na si Wolf Kershek sa bawat sulok ng stadium. Samantala sa South Korea, lumahok ang libo-libong tao sa 4th Water Gun Festival na idinaos sa downtown Seoul noong Hulyo 9 hanggang 10. Isinara ang mga kalsada sa lugar upang maokupa ng mga kalahok na nagbabasaan gamit ang kanilang mga water gun. Sinabayan ito ng malalakas at masasayang tugtugin. Isinasagawa ang festival na ito taon-taon upang malabanan ang init sa South Korea tuwing panahon ng tag-araw. Noong Sabado rin, nauna nang maglabas ng heat wave advisories ang Korea Meteorological Administration sa maraming lugar sa bansa kabilang na ang Seoul. Yoshiko Sata, UNTV News, Worldwide. Tinanghal na ikatlong Producer's Pick winner ang awiting Aking Ama sa Song Praise to Asop Music Festival Year 5. Ito ang balita ni Atches Carrion. Sa ikalawang pagkakataong maawit ni Ana Katrina Ramsey ang awiting Aking Ama sa ikatlong Producer's Pick episode ng A Song of Praise sa Asop Music Festival Year 5, nagustuhan na ito bilang Song of the Week ng mga huradong sina Don frontman Jet Pangan, OPM icon Pat Castillo at Dr. Musiko Mon Del Rosario. Mas lumitaw ang ganda ng awit nito ngayon ayon sa regular na huradong si Doc Mon. Una po nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataong makabalik po rito sa ASOP. Nakikita po naman natin na mahigpit po talaga yung laban. Sabi nga po ni Doc Mo na pauntian lang po ng mga mali. Salamat din po kay Ma'am Ana sa pagbibigay po ng buhay dun sa aking ginawang kanta. Salamat po, salamat. Siyempre masayang-masaya po ako para po kay Sir na ayan po nabigyan tayo ng second chance and very thankful ako, very honored na makanta yung song na to and eto nga may bonus pa, nanalo tayo. Kaya congratulations, of course, all glory to God. Thank you very much. Naging mahigpit ang laban nito sa mga awiting Ang Buhay ng Kristiyanong Tunay ni na Jeff Cabrera at John Jovet Guico sa interpretasyon ni Brian Olano at Handang Humayo ni Christopher John Balangatan na inawit naman ni Chelo Nunez. Adjes Carrion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.